Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako. Sila'y magiging bayan ko. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa niyang panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito ay tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila ay naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at pagnilayan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating misa, sa lahat ng mga nasa kanilang tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. At kasabay ng kapistahang ito, ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa kung ano ang isang templo o simbahan. Sabihin nyo nga po, templo. Dalawa.
Dalawang bagay ang tinutukoy sa atin ng ating mga pagbasa tungkol sa isang templo. Sa unang pagbasa, ipinakita ni Solomon na ang templo o simbahan ay bahay dalanginan. Sabihin niyo nga po, bahay dalanginan. Sa harap ng altar, si Solomon ay nanalangin ng nakataas ang kamay. Nagsusumamo sa Panginoon na pakinggan ang kanyang mga lingkod at ang bayang Israel sa tuwing sila ay nananalangin. Si Solomon, pinagdasal hindi yung kanyang sarili. Pinagdasal niya ang kanyang bayang Israel na naway pakinggan ng Diyos ang bawat taong mananalangin. Itong dahilan kung bakit tayo pumupunta sa simbahan para manalangin. Hindi lang para manalangin sa ating mga sarili, kundi para manalangin para sa ibang tao. Totoo, pwede tayong manalangin sa ating mga bahay. Pwede tayong magdasal kahit saan. Pero ang simbahan ay isang lugar na itinalaga para pagdasalan. Ang simbahan ay lugar para pagdasalan. Kung may lugar tayo para mag-aral, saan tayo nag-aaral? Diba? Sa eskwelahan, o iba sa library. Kung meron tayong lugar para mamili, saan ba tayo namimili? Palengke. Kung meron tayong lugar para matulog, saan tayo natutulog? Sa simbahan din daw. Oo nga eh. Kung meron tayong lugar na itinalaga sa bawat gawain, meron ding lugar para pagdasalan. At itong pinapakita sa atin ng ating unang pagbasa. Ang templo ay isang bahay dalanginan. Samantala, sa ating ebanghelyo, ipinahiwatig ni Jesus na ang templo na kanyang tinutukoy ay hindi ang templong bato, na gaya ng tinutukoy ng mga Hudyo. Ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan o bahay ng buhay. Sabihin nyo nga, bahay ng buhay. Ito yung sinasabi ni Jesus kung saan matapos gibain sa loob ng 3 araw, muling itatayo ni Jesus. Ito yung nangyari sa katawan ni Jesus. Sinira, nilapastanganan, binastos at pinatay. Ngunit kahit ganito ang sinapit ng kanyang katawan, hindi nasira ang kanyang buhay. Nasira ang katawan, pero hindi ang buhay. Ito pa ang isang kahulugan ng templo, ang ating katawan, ang bahay ng buhay. Marami tayong ginagawa sa ating mga katawan. Maraming binabago at maraming nababago. Ngunit, ang dapat hindi magbago ay yung ating buhay. Ang katawan pwedeng tumanda, pwedeng masira, pero ang buhay dapat laging buo at buhay. Bahay, dalanginan, at bahay ng buhay. Ito po ang ibig sabihin ng mga simbahan o templo. Isang lugar kung saan nakapagdadasal at lugar kung saan nakapagbibigay ng buhay. Ngayon po ay pinagdiriwang ko rin po ang aking 8 taon sa pagkapari. Ang numerong 8 sa Biblia ay nangangahulugang bagong simula. Kagabi, tinignan ko, ano bang ibig sabihin ng number 8? Ano bang imbitasyon sa akin ng Diyos sa taong ito? Bagong simula. Sa Biblia, nang muling mabuhay si Jesus,
8 beses siyang nagpakita bago umakyat ng langit. 8 times, He appeared to different people, 8 beses. Sa lumang tipan, ang lalaki ay tinutuli sa 8 araw mula ng kanyang kapanganakan. Ang pagtutuli noon ng mga Hudyo ay simbolo ng tipan ng Diyos at tao. Bagong simula. At 8 din ang ibinigay ni Jesus na beatitudes o aral sa kanyang mga alagad nung siya ay mangaral sa bundok. Ang mga aral na ito, itong 8 beatitudes, ang nagsisilbing gabay para matamo ang gantimpala ng Panginoon. 8 na nangangahulugang bagong simula. Sa aking buhay pagkapare, ngayong 8 taon, ako po ay napagkatiwalaan na manungkulan sa isang parokya bilang kura paroko. Hindi pa rin ako makapaniwala. At hindi ko rin inasahan. Dahil maaring sa iba, batang pari pa lang ako, lalo na sa Maynila. Sa Maynila, at least 10 years. May iba, 16 years. Si Father Douglas, yung nating naging kura paroko natin, 11 years bago siya naging kura paroko. Ako sa 8 taon, nais kong tignan ito bilang isang hamon. Hamon sa aking pagkapare na isang bagong simula para sa akin. Simula na mas maging responsableng pare. Simula na maging ama ng parokya. At simula ng bagong pagdilingkod. Hindi ko man inaasahan, ngunit ibinigay. Isang bagong simula, kaya naman humihingi po ako ng tulong ninyo. Pagdasal niyo po ako. At humihingi rin po ako ng tulong, lalo na sa ating mga lingkod, na tulungan niyo po ako. Sa aking paninimula, nawa maibigay ko ng buo at hindi ko kayo mabigo. Hiling ko lang po yung inyong pasensya. Ito po ay aking simula. Pagpasensyahan niyo ako kung ako man ay magkamali. Pagpasensyahan niyo ako kung may mga hindi magagandang desisyong magagawa. Ito po ay aking bagong simula. Pero sisikapin kong maibigay ko ang lahat sa aking paninimula. Mga kapatid, ang simbahan ay bahay dalanginan at bahay ng buhay. Ito rin ang aking pananatilihin bilang aking bagong simula na kura paroko. Isang bahay kung saan ang pagdarasal ay nakapagbibigay buhay at ang buhay ay nagiging biyaya ng pagdarasal. Amen. Amen.